Kung may away, kailangang may aawat para matapos ang pag-aaway. Kung walang aawat at makikialam, lalala ang pag-aaway hanggang sa magkasakitan ang mga taong involved. Mula po sa Jeremiah 15 verse 1, sabi po dito, "Pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, kahit na sina Moises at Samuel ang makiusap sa harapan ko, hindi ko kakahabagan kahit kaunti ang mga taong ito. Palisin mo sila, ayoko na silang makita." Sino po si Moises at Samuel? Sila po ang mga dakilang propeta ng ating Panginoon. Pinagtiwalaan ng Panginoon ang kanyang bayan. Mahal sila ng Panginoon at mahal naman nila ang Panginoon. Anuman ang nais at utos ng Diyos, mabilis po silang sumusunod. Anuman ang kanilang hilingin sa Panginoon, ibinibigay po ito agad sa kanila ng Diyos. Dahil hindi naman sila humihingi ng para sa kanilang sarili. Sila po ay selfless. Wala po silang ibang gusto kundi ang magawa ang lahat ng ninanais ng Panginoon. Kaya mahal na mahal sila ni Lord. Kaya sabi po ng Panginoon, kahit si Moises at Samuel ang makiusap sa Kanya, hindi niya kakahabagan ang mga tao na nasa Kanyang harapan. Bakit ganyan ang sinabi ng Panginoon? Galit po si Lord. Bakit siya nagagalit? Ano ba ang ginawa ng mga taong Kanyang kinakagalitan? Isa lang naman po ang kinakagalit ni Lord. Ito po ay ang kasalanan. Paulit-ulit na paggawa ng tao ng kasalanan na kahit alam ng mali, gagawin pa rin. Bakit ba gumagawa ng kasalanan ang tao? Dahil wala po silang takot sa Panginoon. Bakit walang takot sa Diyos? Hindi po nila kilala ang Diyos. Paano ba makikilala ang Diyos? Basahin at unawain ang kanyang mga salita. Kapag kilala po natin ang Panginoon, magkakaroon po tayo ng takot na gumawa ng kasamaan or kasalanan. Dahilan para magkaroon naman tayo ng kabanalan. At yan po ang nais ng Diyos. Kaya lang, nowadays, wala po nagnanais magbasa ni makinig ng salita ng Diyos. Kaya ano po ang nangyayari? Maraming kahirapan, salot at kalamidad ang ating nararanasan. Mahabagin po ang ating Diyos. Kaya lang, nais niya na makita ang pagbabago sa ating buhay. Tunay na paglapit, pagsamba at pagtitiwala. Kapatid, sana naisin mo rin na makilala ang Diyos, ang tunay at totoong Diyos. Basahin po natin ng paulit-ulit at pag-aralan ang kanyang mga salita. Kaligtasan at pagpapala ang ibibigay ng Panginoon sa sino mang tao na lalapit at magmamahal sa Kanya.